Isa sa mga normal nating ginagawa sa bangkay ng mga mahal natin sa buhay ay mabigyan ng maayos na burol at mailibing ng maayos sa sementeryo. Ngunit mabibigla ka sa ginawa ng lalaking ito sa Russia. Isang araw ay may isang lalaking nagngangalang Anatoly. Si Anatoly ay pinanganak noong September 1, 1966 sa Russia at ang mga magulang naman niya ay sina Yuri at Elvira Moskvin. May mga pinag-aralan ang mga magulang ni Anatoly. Tumanda si Anatoly kasama ang kanyang mga magulang sa isang basement. Lumaki si Anatoly bilang tahimik at mahiyaing bata. Dahil dito ay nakaranas siya ng pambubuli noong siya ay bata pa. Pero matalino itong sa Anatoly. Sa katunayan ay hindi na ito nakapag-asawa dahil binubuhos niya ang lahat niyang oras sa pag-aaral at paggawa ng mga bagay na gusto niya. Siya ay naging kilalang ekspertong historian, journalist, teacher at naging translator pa sa Soviet Army. Natuto rin si Anatoly ng 13 iba't ibang lengguwahe. Sa kabila ng mga magandang bagay na meron, si Anatoly ay may isang kahina-hinala siyang hilig at iyon ay pagpunta sa iba't ibang sementeryo. Si Anatoly ay mahilig pumunta sa iba't ibang lugar at sementeryo. Mula noong high school pa lamang siya. May mga libro din siyang sinulat tungkol din sa sementeryo, mga patay, ritual, kulto at tungkol sa black magic. Itong si Anatoly ay obsessed na malaman kung ano ang nangyayari sa tao matapos itong mamatay. Pinag-aralan niya rin ang iba't ibang kultura ng mga tao sa iba't ibang lugar. Sa sobrang obses niya sa mga bagay na ito ay nagagawa niyang maglakad ng 30 kilometro araw-araw. Araw-araw siyang nagpupunta sa iba't ibang sementeryo. Nasa mahigit 700 sementeryo na ang napuntahan ni Anatoly at patuloy pang nadaragdagan hanggang sa umabot ng 10,000 libingan na ang kanyang napuntahan. May mga pamilya rin siyang natutulungan sa paghahanap ng mga libingan ng mga pumanaw nilang mga kamag-anak. Sa sobrang obses niya sa mga sementeryo ay dito na rin siya nagpapalipas ng gabi at doon na rin siya kumakain. Lumipas ang mga taon at napapansin ng mga pulis sa Russia na marami ang mga taong nagrereklamo tungkol sa pagkawala ng mga bangkay ng kanilang mga kaanak. Balikan natin ang buhay ni Anatoly. Dahil sa mga pinag-aaralan niyang mga black magic ay naumaling siyang makipag-usap sa mga bangkay at may ginagawa pala siyang kakaiba kapag nasa sementeryo siya. Dahil isang araw daw ay may isang batang babae ang kakalibing lang at nang dinalaw siya ni Anatoly ay kinausap daw siya nito na iuwi siya dahil ayaw niya rin at ayaw niya sa sementeryo. Kaya doon na nga'y nagsimulang iuwi ni Anatoly ang bangkay ng batang iyon at ng mga iba pa. Inuuwi niya ito, nililinis, binibihisan, minimikapan, nilalagyan ng botonis ang mga mata. Nilagyan ng laruan ang tiyan nito kapag pinisil mo ay gagawa ng mga tunog. Ginawa niya rin ang mga ito, ang mga paghuhukay ng mga bangkay ng tuloy-tuloy sa mga sumunod na taon. Mula 2005 hanggang 2008, sa iba't ibang sementeryo siya kumukuha ng mga bangkay. Nililinis niya ito araw-araw kasama sa panonood ng TV. Kinakausap niya rin ang mga ito. Nagse-celebrate ng mga birthday ng mga bangkay na yon na hinukay niya sa libingan na inuwi niya. Tinatapalan niya ito ng mga wax para hindi manimaho. Napasinop rin si Anatoly at napakasinop ni Anatoly dahil nagmumukhang mga manika lang ang mga bangkay na yon na kahit ang mga magulang niya ay walang alam na mga bangkay pala yon. Naisip lang ng mga magulang niya na mahilig lang ang anak nilang si Anatoly sa mga manika kaya hinahayaan nila na lang sila.
Gustong magkaanak ni Anatoly ng babae pero hindi siya makapag-ampon dahil kulang ang sahod niya, kaya ang pagnanakaw ng mga bangkay ng mga batang babae ang nagpupuno ng kanyang pangarap. Ngunit dumating ang araw na hindi niya inaasahan. Noong November 2, 2011 ay hinarang siya ng 2 pulis at kinuha ang daladala niyang bag, at doon nakita ang mga buto ng isang bangkay na balak niya ring gawing manika. Dahil dito ay pumunta ang mga pulis sa apartment ni Anatoly at binidyohan nila ang kanilang mga nakita sa loob ng apartment. Marami silang nakitang mga gamit ng mga batang babae, mga notebook at kamera ni Anatoly. Sa kamera niya nakita ang mga picture ng mga puntod at bangkay na hinukay niya. Pero imbis na makulong ay dinala siya sa psychiatric clinic dahil daw meron siyang schizophrenia. Umabot sa 26 ang bangkay na nakita sa apartment ni Anatoly. Kung nakaabot ka dito ay sana huwag mo kalimutang mag-like and mag-subscribe para ma-notify ka sa mga bagong videos natin. Peace out!